Ano-ano po ang Jerusalem? At sa iglesia, binubuo ng lahat ng mga nakatala sa langit. Hindi lamang itong lungsod na ito. Kaya maski durugin ang lungsod na ito, maski nabawasak ang lungsod na ito, hindi mawawala ang Jerusalem na tahanan ng Diyos. Bakit? Sapagkat alinsunod sa Biblia, mayroon pa tinatawag na Jerusalem, yung iglesia. Alam niyo kung anong iglesia? Napakagandang iglesia. Isipin ninyo ang sabi doon sa 23. Ulitin mo. At sa iglesia, binubuo ng lahat ng mga nakatala sa langit. Yung iglesia na ang mga miyembro, ang mga kaani, ay nakarehistro sa langit. Ano po ang ibig sabihin sila ay nakatala sa langit? Sila ang nakatala na magiging mamamayan sa langit pagdating ng araw. Pagdating nung makalangit na Jerusalem. Yung bayan pa na. Doon kayo tatanong. Makarehistado kayo sa iglesyang binabanggit niya na isinasagisag ng Jerusalem. Sigurado na kayo sa kanilang. Kung mawala man ang lungsod, kung mawala man ang Israel noong una, pinalitan ng Diyos. Ang ipinalit niya ay iglesia. Pero yung tunay na iglesia na ang mga kaanib ay ligtas, yung po ang iglesia ni Kristo. Sa tahanan ng Diyos, sa sinabi niyang gagawin kong pamalagyang kong tahanan, ito ngayon, itong iglesyang ito sa uling araw, ang dating tahanan. Ang tahanan ngayon ng Panginoon Diyos. Ang unang sabi ng Diyos, gising! Gumising ka, Jerusalem! Anong ibig sabihin ng Diyos? Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba manglalabig? Ngayon ka pa ba manglulupaypay? Ngayong nalaman mo na ikaw ay tahanan na ng Diyos. At ngayong nalaman mo nakatala ka sa langit, ngayong nalaman mo ikaw ay ligtas. Ngayon ka pa ba tatablay? Ngayon ka pa ba mag-aalinlangan? Ngayon ka pa ba manglalabig? Ngayon ka pa ba titigil sa pagsamba? Ngayon mo pa ba pababayan ang iyong tungkulin? Sabi ng Diyos, gumising ka! Gumising ka! Isuot mo ang damit ng kaligtasan. Alin po yun? Isuot mo sa buhay mo mga aral ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Diyos, sapagkat ayoko na ng pagtalikod. Ayoko nang pasukin tayo ng pagtalikod para wag tayong matalikod. Ang kailangan sa mga kaanib ay tunay na sumusunod sa mga aral ng Diyos hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay. Kanino bang gawain ito? Ito'y gawain ibaba sa pagsusugo sa kapatid naman natin. Nagtatagpaw ulit tayo ng gawain ng sino patay? O ito'y pagpapatuloy? Sa mga tweets sa ako, ito ng gawain ng ikatungin. Yung tao ho pwedeng mamatay, pero yung trabaho niya hindi maaaring mamatay. Yung trabahong pagbabalik, hindi maaaring mamatay. Paliwanag ko yun? Paliwanag ng Biblia. Ang aking talong ay ito. Alisunod ko sa hula, sa gawaing pagbabalik, na pangungunahan ng sugo ng Diyos sa uling araw, bilang ikatlong area, na siyang magbabalik ng lahat ng bagay. Sino ang kanyang makakasama para ipagpatuloy na maibalik ang lahat ng bagay? Ang leader nila! Teka. Leader. Ibig sabihin yun ang nanguna. Yun ang nagsimula. Yun ang kapatid na Felix Manalo. Ano raw yung leader? Ang leader nila ay magmumula rin sa kanila. Diba? Huwag naman yung sabihin sa akin na hindi Iglesia ni Cristo si kapatid ng Manalo. Eh paano kung mamatay? Paano kung mawala na? Paano kung magpahinga na? Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila. Ang
tagapamahala nila ay titindig mula sa gitna nila. Ano ipapalit ng Diyos sa sugong leader? Yung tagapamahala. Ano nasa iglesia ngayon? Na nangunguna sa iglesia? Ang tagapamahala. Ano ho yung tagapamahala? Yun ang kasama ng Elias para ipagpatuloy, tapusin o ituloy ang gawaing pagbabalik ng lahat ng bagay. May kahalalan din ba yun? O baka naman yun gaya ng sinasabi ng ilan diyan na siguro ay self-proclaim. Baka inihalal niya ang kanyang sarili. O baka pinagbutuhan lang ng mga ministro na sunod sa kanilang akta. Ang leader nila'y magmumula rin sa kanila. Ang tagapamahala nila'y titindig mula sa gitna nila. Sino naglagay? Aanyayahan ko siya, Yun ang sabi ng Diyos. kaya't siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Ibig sabihin, hindi niya pinresinta ang kanyang sarili. Ang Diyos ang tumawag, katumbas ng aanyayahan ko siya para siya'y lumapit sa akin. Sa mga tweet, nagpapatuloy po ang kahalalan. Hindi nawala, hindi nalibing kasama ng sugo. Ang katawan ng sugo ang nalibing. Ang kaluluwa niya ang namatay. Ngunit ang trabaho niya, ang gawain niya, ang espiritu at kapangyarihan niya ay nasalin sa tagapamahala na inihalal din ng Panginoon Diyos para ipagpatuloy ang gawaing pagbabalik sa dating tao. Kaya itong gawaing ito, mula sa Pilipinas, hanggang sa kanluran, hanggang dito sa inyo, anong gawain ito, mga kapatid? Kaya nga, sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? Ano raw po ang gawain ng sugo at ng tagapamahala ng iglesia? Ang sabi ng Diyos, sila ang kanyang bunga ay aking bayan. Ako ang magiging Diyos nila. Mga kapatid, ulitin ko. Totoo na. Totoo sa Diyos. Totoo ang sugo. Totoo ang ating kaligtasan. Totoo ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ang mga may tungkulin, totoo na kay halal ng Diyos. Totoo na tayo dapat magtalaga sa ating pagka-iglesia ni Kristo sapagkat tayo ngayon ang inaasahan ng Diyos. Ewan ko, kung mangangas pa kayong liguin ang Panginoon Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag ibinalik niya ang huling gawain ito, hindi na papasok ang pagtalikod. Nabigo siya mula pa kay Adan hanggang sa lahi ni Seth, hanggang sa lahi ni Noe, bigo ang Diyos. Sa lahi ni Abraham, ang Israel, nabigo ang Diyos. Sa unang iglesia, pagkamatay ng mga apostol, nabigo na naman ang Panginoon Diyos. Pero dito sa huli, sabi ng Diyos, ito ang aking bayan. Hindi na sila tatalikod sa akin. Huwag kayong mawawala, mga kapatid. Isa na lalapit sa pagparito ng ating Panginoon. Paano mga mangusik sa atin? Parurusahan ko ang lahat ng sisigil sa kanila. Kung meron kayong mga anak, naliligaw ng landas, pagtiyagaanin nyo. Sabihin ninyo, anak, kasama ka sa pangako. Bakit ka bibitiw? Bakit mo iiwan ang paglilingkod sa iyo? Ama, maraming salamat. Wala kaming kabuluhan. Pero napakahalaga ng ginawa mo sa aming buhay. Nangangako kami sa iyo, hindi na kami tatalikod. Hindi kami aalis sa iglesia. Hindi kami magtataksil sa aming mga tungkulin. Mamamatay kami sa loob ng iyong banal na iglesia.